Ang galing nito. Kasama na nagkatawang tao. Isang buntis na dalagang ilang linggo nang nawawala lampas na sa takdang petsa ng panganganak ay natagpuang patay sa ilalim ng mga dahon. Wasak ang katawan at nawawala ang sanggol. Habang lumalabas ang nakagugulat na detalye ng krimen, pamilya niya ang sinusuri ng mga otoridad. Para sa akin, hindi rin ito tama. Ang dami nito. Sige, ganito ang sitwasyon mo ngayon. Sige. Kung meron mang kahit ano na alam mo sa isip mo na parang may hindi tugma kay Courtney dito. Nagkakaroon tayo ng bagong pananaw kung paano hinarap ng mga investigador mula sa iba't ibang ahensya ang komplikado at malabong kasong ito. Paulit-ulit sinabi ni Courtney ditong mga buwan na kukunin niya ang sanggol na ito, anuman ang mangyari. Nagsisinungaling ka. Ibig kong sabihin, pwede tayo magsimula doon. Dahil sa seryosong paratang laban sa kanila, ilang komento na nakunan sa body camera ng pulis ay lalong nakakakilabot. Wala na lugar dito sa taas. Kailangan natin ng sigarilyo o may ngumamatari. At ipapaliwanag namin lahat ito sa inyo, ilalagay sa tamang konteksto, at bibigyan kayo ng kumpletong larawan ng buong kasong ito ngayon. Welcome sa Sidebar ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Halos 6 na buwan nang nakalipas mula nang matagpuan ng isang 22 anyos na ina na malapit ng mga anak sa kanyang ikatlong pagbubuntis na naghahanda sanang isilang ang isang sanggol na lalaki, ngunit sa halip ay natagpuang patay sa isang pambansang kagubatan sa Hilagang, Michigan. Kinuha sa pamamagitan ng paghiwa ang kanyang sanggol mula sa kanyang sinapupunan at hindi na makita. Ang dating desperadong paghahanap kay Rebecca Park ay naging paghahanap sa kanyang anak at pagtugis sa kanyang pumatay. Inulat ni Kimberly, kapatid ni Rebecca, ang pagkawala niya noong Nobyembre 4. Huli niya itong nakita sa bahay ng kanilang biological na ina, si Courtney Bartholomew, at asawa nitong si Brad sa Boone Township noong gabing bago yon. Ngunit makalipas pa ang ilang linggo, noong ika-25 ng Nobyembre, natagpuan ang katawan ni Rebecca sa mga dahong ito, mga 2.5 milya mula sa bahay ni Courtney sa tinatawag na two-track o kalsadang lupa. Paulit-ulit siyang sinaksak. Ayon sa medical examiner, tinanggal sa kanyang sinapupunan ang kanyang sanggol. Natukoy ng investigador na patay na rin ang sanggol, ngunit hindi pa natatagpuan ang katawan. Sa mga sumunod na araw matapos matagpuan si Rebecca, lalong pinaigting ang investigasyon. At hindi nagtagal, 4 sa kanyang mga kamag-anak ang makukulong. Ngayon, para maging malinaw, magkakaibang mga kasong isinampa laban sa kanila. Inakusahan silang may kanya-kanyang papel sa buong kwentong ito. Kaya gusto kong maging malinaw dito dahil talaga namang ang diin, lahat ng atensyon, ang focus ay nasa 2 tao. Kabilang na ang sarili niyang ina, nakakasuhan ng pagpapahirap at pagpatay sa kanya. Ganyang kwento ang kinutukoy natin dito, okay? Ngayon may hawak kaming mahigit 130 pahinang ulat ng investigasyon at mga affidavit laban sa mga akusado na nagbibigay ng bagong impormasyon tungkol sa kanilang mga pahayag. Narito ang paunang sulyap. Para nantuturuan silang lahat. Bawat isa may sariling kwento at salaysay tungkol sa motibo ng malupit na pagpatay. Mula umano sa paghihigante hanggang paratang ng selos. May plano ring nakawin ng bagong silang na sanggol ni Rebecca. Bukod sa impormasyong mula sa mga suspect, humaharap din ang mga investigador sa chismis na pinalalala ng TikTok. Kanino mo narinig yan? Ako sa TikTok ko lahat narinig. Pare, kalat na kalat yan sa mga TikTok live. I got Facebook, but Jesus Christ. Oo, sobrang baliw ang mga tao doon, sigurado. May mga sinasabi sa TikTok tungkol sa mga tao sa loob ng kotse. Napanood mo na ba? Hindi pa iniiwasan ko pa ang TikTok. Oo, malaking kaso ito. Maraming atensyon ang nakatuon dito. Maraming tao ang may opinyon. Noong simula ng paghahanap kay Rebecca, naglabas ng pahayag ang Wexford County Sheriff's Department laban sa maling teorya at impormasyon. Ayon sa WPBN, at quote, ang mga chismis sa social media at masasamang komento online ay nagdudulot ng malaking hamon sa aming investigasyon. Kaya paano nga ba tayo napunta rito? Paano nangyari ang lahat ng ito? Dito o kailangan ipaliwanag sa iyo ang lahat, ayos ba? Inampon ng pamilya Park sina Rebecca at Kimberly nung bata pa sila, matapos ibigay ni Courtney ayon sa mga ulat. Mula nun, ayon sa ilang saksi, halos hindi na sila nakasama ng kanilang biyolohikal na ina. Bago i-report na nawawala si Rebecca, tila may pagsisikap silang ayusin ang relasyon nila. Kamakailan, naggapunan sina Rebecca at Kimberly kina Courtney, kasama ang stepdad nilang si Brad. Nang mawala siya, kasama ni Rebecca si Courtney at plano nilang kumuha ng milkshake at pag-usapan ng baby shower.
At may mga ulat din na si Courtney ay nagplano ring bigyan si Rebecca ng sobre na may lamang $2,000 na kunyari ay para makatulong sa sanggol. Sa pagkakataong ito, si Rebecca ay mga 38 hanggang 39 na linggo ng buntis. Malapit na siyang mga anak anumang oras. Ayon sa ulat ng investigasyon, may nagsabing pumunta siya sa ospital akalang manganganak na, pero pinauwi rin siya. Nobyembre 4 ilang oras nang hindi nakita o narinig si Rebecca. Inireport ni Kimberly ang pagkawala niya sa Wexford County Sheriff's Office. Ayon sa ulat ng investigasyon, sinabi ni Kimberly sa pulis na si Courtney, ang nanay niya, ang nagsabi na kasama niya si Rebecca at dumaan sila sa bahay para kunin ang detergent na kailangan ni Rebecca. Naghahanda na sanang ihatid ni Courtney si Rebecca, pero sinabi ni Rebecca na maghintay dahil may magsusundo sa kanya. Sabi ni Courtney kay Kimberly na sinabi rin sa pulis, sumakay si Rebecca sa itim na kotse, posibleng Chevy Malibu, at umalis. Sabi ni Courtney, hindi niya nakita kung sino ang nagmamaneho at hindi rin sinabi ni Rebecca. Yun na raw ang huling beses na nakita siya, kaya nag-organisa ng search party at sinuyod ang kanayunang lugar. Walang bakas ni Rebecca. Ang tunay niyang ama at ang kanyang kalahating kapatid ang nakakita sa kanyang bangkay. Batay sa ulat ng Michigan State Police noong Nobyembre 25, 2025 bandang 2:20 ng hapon. Habang nasa Wexford County Sheriff's Office, sinabi sa mga opisyal na may natagpuang bangkay sa federal forest property na natatakpan ng dahon at inedit. Ipinalam sa mga opisyal ng biological na ama ni Rebecca at kalahating kapatid niya ang nakakita sa bangkay. Pag-isipan mo yon? Dahil sa natatanging tattoo, pinaniniwalang ang bangkay ay kay Rebecca Part. Ngayon, ayon sa KBTX, sa isang pagkakataon, iniulat na sinabi ni Kimberly na si Rebecca ay nasa loob ng bahay ni na Courtney at Brad nang siya ay matamaan sa ulo at nagsimulang mangisay na kalaunan ay namatay. Isa ito sa mga sinasabing kwento. Ngunit may lumabas na bagong impormasyon sa autopsy report na nagdulot ng pagdududa sa kwento. Bakit? Isinagawa ni Dr. Christine James ang autopsy sa Western Michigan University na binaluhan ni Deputy Alexis Howard. May 6 na sugat si Park sa likod na dulot ng matalim na bagay. 2 sa kanang itaas na braso, 1 sa kaliwang trapezius, 2 sa leeg, at hindi bababa sa 2 sa muka. Ang kanang bahagi ng muka ay meron ding hiwa at isang hindi regular na sugat sa pisingi na hindi matukoy ang pinagmulan. Ang mga sugat sa leeg ay mababaw at hindi tumago sa kalamnan o ugat. Karamihan ng sugat sa katawan ay nasa malalambot na bahagi lang. May isang sugat sa likod na pumasok sa kaliwang pleural space pero hindi tinamaan ng baga. Ang tama sa kanang likod ay pumasok sa kanang pleural space at tumago sa itaas na loob ng baga, nagdulot ng malaking pneumothorax. Lahat ng pangunahing ugat ay buo. Isa itong malupit na krimen at pag-atake. Ininterview ng pulisya ang biological na ama at half-brother ni Rebecca dahil sila ang nagbigay ng detalye sa natagpuan nila sa gubat noong araw na yon. Sabi niya, nakakita sila ng debit card sa tabi ng trail. Lumabas si Redacted at ginamit ang dahon para baliktarin ito. Sinabi niya na mukhang bagong lagay yon sa ibabaw ng ibang mga dahon. Walang dahon sa ibabaw. Binaliktad ni Redacted ang card at nalaman niyang pagmamayari ito ni Redacted. Sabi niya, naniniwala siyang may relasyon si Redacted kay Kimberly Park at dapat nasa kulungan na ito. Sinabi niyang ang card ay nasa simula ng trail. Kwento niya, nasa gubat siya noon kasama si Brad na pumuputol ng panggatong at kabisado ni Brad ang lugar. Sinimulang idokumento ni Redacted ito at nang lumingon siya, nakita niyang nakausli ang ulo niya. Sinabi ni Redacted, lumayo kayo dahil di siya sigurado kung plastic na maskara yon. Kwento niya, mabilis na naidokumento ni Redacted ang eksena nang hindi ginulo ang kahit ano. Umalis sila para kumuha ng rescuer at may nakitang 2 babaeng nakadilaw na jacket. Sinamahan nila ang mga ito papunta sa pinangyarihan at umakyat ang 2 rescuer sa kinaroroonan ng katawan. Nayon, mula sa paghahanap kay Rebecca, naging paghahanap na ito sa kanyang bagong silang na sanggol. Iniulat ng mga unang rumespond na ang matris ni Rebecca ay hiniwa habang siya ay buhay pa at kinuha ang sanggol. Pero kung nasaan ang sanggol noon at kung saan siya dinala, walang nakakaalam. Lahat ay puro hula lamang. Kaya nagtuon ng mga detective sa mga pinakamalapit kay Rebecca. Ang biological niyang ina na si Courtney, amain na si Brad, kapatid na si Kimberly at fiancé na si Richard Fowler. Lahat mahahalaga. Sige, si Richard, na kilala rin bilang Rich, ay iniulat na ama ng sanggol ni Rebecca. Bagamat inakusahan si Brad na nagbuntis sa anak-anakan niya,
Tatalakayin pa natin ng mas malalim ang paratang na yan mamaya. Balik tayo kay Richard, si Rich. Dito nagsimula ang gulo. Sinasabing nagkaroon ng relasyon sina Rebecca at Rich, pero naghiwalay rin sila. At doon daw nagsimulang magkaroon ng relasyon si Rich sa nanay ni Rebecca na si Courtney. Ayon sa investigador, sinabi ni Courtney na balak niyang hiwalayan si Brad para kay Rich. Pero hindi natuloy, kaya nagbalikan sina Rich at Rebecca. Hindi rin malinaw kung alam ni Rebecca nang karoon daw ng sexual na relasyon ang nanay niya kay Rich. Alam ko. Kaya ngayon, nagbalikan na sina Rebecca at Rich. Engaged na sila. May inaasahan silang anak. Pero lumalabas na may iba pa raw si Rich na karelasyon. Ang nakababatang kapatid ni Rebecca si Kimberly. Oo, sinabi ni Kimberly sa mga pulis na komplikado ang relasyon nila ni Rich. Kulang pa nga yan, lalo na't inaakusahan siyang nagsinungaling sa mga investigador at inililigaw sila tungkol sa di umano'y pagkakasangkot ni Rich sa pagkawala ni Rebecca. Pag-uusapan pa natin yan. Pero pagsapit ng katapusan ng Nobyembre, sina Courtney, Brad, Kimberly at Rich ay lahat naaresto at naharap sa iba't ibang kaso. Mulay, magkakaibang mga kaso, magkakaibang di umano'y papel at lahat. Pero ang pinakamabibigat na kaso ay sinampa kina Brad at Courtney. Para malinaw, hindi direktang kinasuhan sina Kimberly at Rich sa pagpatay o pagtatapon ng bangkay ni Rebecca. Okay? Ayon sa taga-usig ng Wexford County sa pagdinig sa posibleng paglaya bago ang paglilitis, pinahirapan at pinatay ng mga Bartholomew si Rebecca Park. Sa kasong ito, meron tayong 2 tao na gumawa ng plano. Nagsalawa sila ng pananaliksik. Dinada nila si Rebecca Park sa bahay. Pinilit sumakay sa sasakyan at tinala sa gubat kung saan siya sinaksak, pinahiga sa lupa at hiniwa palabas ang kanyang sanggol mula sa kanyang sinapupunan na naging sanhi ng kanilang pagkamatay. Isa ito sa pinakamalupit at pinakakakilabot na kaso na maaaring mangyari. At hindi ako naniniwala na may kahit anong pagkakataon na si Gino Bartholomew ay dapat bigyan ng piyansa. Kaya gusto kong pag-aralan ng mabuti ang ulat ng investigasyon at ang mga kwento na sinabi ng bawat akusado sa mga investigador o di umani sinabi nila habang sinusubukan nilang alamin kung ano talaga ang nangyari. Ngayon, habang dinadaanan natin ito, gusto ko lang sabihin na may mga bahagi ng ulat na tinakpan. Kaya malamang na para protektahan ng mga bagay tulad ng pagkakakilanlan ng mga tao o ilang impormasyon o ebidensya na ayaw pang ilabas ng mga investigador sa publiko. Sensitibo ang krimen, pero halimbawa, sinabi ni Redacted na matapos mawala si Rebecca, sinabi sa kanya ni Redacted na si Courtney ang gustong sisihin kay Redacted sa pagkawala ni Rebecca. Naniniwala siyang dahil ito kay Courtney, Redacted. Gayunpaman, sa tulong ng mga affidavit na tila isinampa laban sa mga suspect at ng bagong bodycam footage, tila nagagawa nating buuin ang mga natutunan ng pulisya. Te, gusto kong magsimula sa footage ni na Brad at Courtney Bartholomew sa kanilang bahay noong Nobyembre 25. Sa puntong ito, nasabihan na sila na patay na si Rebecca at nawawala ang sanggol. Nandiyan na ang mga forensic investigator mula sa crime lab. Kaya may mga deputy na nagbabantay sa mag-asawa na magkasamang nakaupo sa sofa sa sala. Mukhang nasa social media si Courtney at binabasa ng malakas ang mga update tungkol sa anak niya. Nakalaunay siya rin mismo ang akusahang brutal na pumatay sa sariling anak na yon. At si Brad, kung minsan, ay halatang hindi komportable. Kung bubuksan ko ang telepono ko ngayon, siguradong punong-puno ito ng mga tao na puro dal. Sigurado ko may mga litrato nung kumakalat online na yon. Sana naman wala. Hindi ako umaasa. Sigurado ako meron. Sa kasama kang palad. Dahil ang mga tao, wala na silang respeto para gawin ang mga ganong bagay. Sumasang-ayon ako. Hindi ba sila mapapahamak dahil doon? Oo, kasi aktibo pang investigasyon kapag nag-post sila ng gano'n. Hindi ko alam. Sa totoo lang, hindi ko alam. Pero interesado ako. Hindi ko alam doon. Nakapost na kasi. Ang katawan ni Rebecca Park, 22 taong gulang, ay natagpuan sa kahabaan ng 80 truck roads sa Boone Township. 3 linggo lang nawawala mula ng unang iulat. Si Rich ay nasa kulungan. Pumunta sila at kinausap siya. Nasa kulungan siya. May post na ito. Sick! Hindi sila makapaniwala sa lahat ng naririnig nila sa kalsada. Ibinahagi ng pamilya na ang ama ng anak ni Rebecca
ay nakakulong na ngayon sa Wexner County Jail ayon sa pamilya. Ayon sa ulat, sinabi niya sa tawag mula sa kulungan na nakakulong siya dahil sa kasong pagpatay. Ang impormasyong ito ay hindi pa opisyal na kinukumpirma ng mga awtoridad. Ipinapakita ng Life 360 na kapatid ni Rebecca na si Kimberly Park ay nasa. Patuloy naming ibabahagi ang mga kumpirmadong update habang dumarating ang mga ito. Pakiusap, isama ninyo si Rebecca at ang kanyang pamilya sa inyong mga dasal at isip sa panahon ito. Alam, pamilya, pero ayan na naman, social media kasi yan. Hindi mo dapat paniwalaan lahat ng naririnig mo doon. Sabi ng ama niya, natagpo ang patay si Rebecca Park. Hindi ito titigil. Hindi po, sir. Sinabi ko na po yun sa inyo. Walang bagong kapani-paniwalang impormasyon ang lumitaw ayon sa pulisya. Walang bagong tuklas sa investigasyon ng pagkawala ni Rebecca Park, sabi ni Tiff. Natagpuan na umano ang nawawalang buntis na babae. Hindi ko alam kung bakit mo binabasa yan kasi ayaw kong marinig ang ulat ka tungkol dyan. Ayaw kong isipin yan. Ewan ko kung anong tawag dito, pero parang nakakaintrigang paiwatig. May impormasyon sa social media na si Brad ay naaresto na. Ay, hindi yan maganda. Hindi, ayaw kong gawin. Natagpuan si Becca na nakaupo sa likod ng bahay ni Courtney. Sige, nandito na tayo ulit sa... Inaresto na si Brad. Hi mga pare, hindi ko alam na nasa kulungan ako. Alam niyo ba? Maganda ka pa rin kahit nakakulong ka. Sige. Kailan ba pwedeng magyosi sa kulungan? Kaya ako naman uminom ng maraming gatas. Na yon, parang sinasabi ni Courtney na ang pangunahing inaalala niya ay baka may mag-post ng mga larawan ng katawan ni Rebecca online. At nagulat siya nang malaman na habang kausap nilang mga pulis, inaresto na si Rich. Nakakatawa, hindi talaga siya tumitigil. Pagkatapos ay tumigil na siyang tumingin sa kanya. Gusto ko lang tiyakin na walang kalokohang litrato na kailangan purahin. Alam mo na. Oo, naiintindihan ko yan. Pero Ito ang paraan para makagalaw ang mga tao. Hindi ko alam. Parang kick-off siguro. Kinatutuwaan ang sakit ng pamilya. Ganun ang nararamdaman ko. Walang sisi. Wala rin silbi na pag-aksayaan pa ng oras. Hindi siya dapat nakakulong na yun. Hindi rin siya dapat nagbabanta na sasaktan ng sarili niya. Alam mo yan. Siguro mahirap yun. May isip ko lang kung gaano kahirap. Alam ko ang nararanasan ko, pero iniisip ko rin ang nararanasan niya. Sige. Pero may talaga nangyayari. Oo, hindi sa innocenting sangbol na yan. Ako ang nagsilang sa kanya. Oo. Anak ko yan. Sige. Mukhang gusto ni Courtney malaman kung gaano katagal pa ang mga technician sa crime scene. At sinasabi niyang ayaw talaga niyang umabot ito ng magdamag. Mukhang may kakaibang reaksyon si Brad dito. Pakinggan mo. Ganito ba talaga katagal ang proseso ng eksena? Iba na ang lahat. Bawat kaso. Pero alam mo, bawat kaso ay iba-iba. Hindi ko alam kung ano hinaharap nila at kahit anong hinahanap nila. Dahil malino naman na kakaiba talaga ang sitwasyon na ito. Malinaw na napakaseryoso at mahalaga ito para sa lahat. Gusto lang nilang masigurado na kaya nilang. Masiguradong maingat sila sa lahat. Naisip ko tuloy kung ilang tao kaya ang talagang nakapag-contaminate nito. Sana nga. Hayaan mo akong makakuha ng mga sagot dahil para lang ito sa akin.
Hindi ko alam kung gaano katagal ito. Aminin ko, hindi pa ako nakaranas ng ganitong bagay. Kaya wala talaga akong ideya kung gaano katagal. Kasi yung lalaki basta na lang papasok. Hindi ko alam kung sino siya, pero parang Gusto mo bang mag-overnight? At sabi ko overnight, di ko umaga akong pagod niyan. Tama. Alam ko na nandito na ang lab na yon. Mukhang nagsisimula na silang kumilos o parang nagsisimula na silang mag-ayos ng mga gamit. Kaya malapit na at malamang sila rin na makakasagot sa tanong ngayon. Kasi syempre, dapat alam nila kung gaano katagal aabutin. Hindi ko alam kung saan magsisimula manghula. Oo, kasi hindi ko alam kung aabutin ito ng buong gabi. Ayaw kong nandito buong gabi. Paubos na rin tabako natin. Ay, hindi pwede. Dapat magmadali sila. Itong baril, kailangan natin ng sigarilyo o hindi may mamamatay. Malamang ako, pero may mamamatay talaga. May tabako ba sa bowl na yan? County line. Hey, Buset. May mga figura kami sa kotse nga sa labas. May isang altar doon. Dalawa lang ang ilabas sa kotse. Pakiusap, huwag patagalin. Tama. Siyempre, hayaan ko silang gawin ang kailangan nilang gawin. Alam ko na yan. Yan nga sinasabi ko. Pakiusap, huwag patagalin buong gabi. Masaya akong pumayag. Kailangan mong tandaan na siniyasan nila ang bahay ko ng ganon. At dumamit pa sila ng luminol para matiyak na walang dugo na nakapagpapawalang sala rin sa amin. Alam ko, okay. At yan ang dahilan. At hindi nila yan mahanap. At masaya akong hayaan silang gawin ito. Ay kung mag-alala, pati ikaw ayaw mo rin. Kasi wala naman silang mahanap. Pero ganun pa rin. O patuloy na nag-scroll si Courtney sa social media hanggang sa makatanggap siya ng tawag tungkol kay Ritz. Sabi ng taong yon, narinig niya mula sa iba na si Ritz daw ay hindi nagpakita ng pagsisisi o nagtanong tungkol sa sanggol nang malaman ng pagkamatay ni Rebecca. Mukhang ipinaparating ito ng tumawag kay Courtney na halatang nagulat. Sa wakas, handa na ang mga forensic technician kumuha ng litrato sa loob ng bahay. Handa nang pumasok ang mga taga-lab. Hindi pwedeng may ibang tao habang ginagawa nila yun. Kukuha lang sila ng ilang litrato at agad alis. Kaya ko rin gawin ang search generation na ito. Wala naman silang particular na hinahanap. Gusto lang nilang makuhanan ng litrato ang loob nito. Hindi ko alam kung gusto mo lumabas muna at umupo sa kotse mo ng mga 10 minuto. Alam mo yan, para matapos sila proseso. Paano naman ang mga aso? Nasa taas ba yan? Nasa labas ba yan? Oo, nasa labas yun. Nandyan mo lang yan. Sige. May mga aso dito. Hindi. Yung dalawang aso lang na nandun kanina, sila rin yung nandito. Dalawang aso lang. O, sige, palabasin muna kita ng mga 10 minuto, mga ganun. Pasensya na. Sa loob ng kotse na ayos lang naman. May warrant ba kayo? Pwede ko ba ito makita? Son? Ngayon, tinaanda ng truck para umilit ng kaunti. Pwede yung trabawin yan at pagkatapos ilalabas at ipapasok natin yun dito na mabilis. Hanggat kaya natin para hindi tayo matagal dyan. Itong carpet na nandito mismo sa ilalim, pwede itong ilipat. Wala akong problema dyan. Kasi may mga tao na nagsabi na lahat tinanggal na raw ang carpet o kung ano pa man. Kaya pwede niyo ito tumiangat para makita ninyo. Mas madali ito. Mas madali doon. Baka kailangan mong igalaw ng konti ang upuan sa loob ng crate at hilayin pa atras ang kanto na yan. Sige. Ipapaalam ko sa kanya yun. Dahil mas gusto ko lang na hindi mo tinitingnan sa ilalim nito araw-araw. Oh, walang problema. Gagawan ka rin namin ng kopya ng search folder. Hindi mo na kailangan ibalik ang albumbra o ano pa man. Ako na ang magbabalik nito. Sounds good. Paglabas niya, sisimulan na namin. Mag-focus tayo kay Bradley. Si Bradley Bertal naman ang pagtuunan natin ngayon. Sinabi ng 48 anyos na matagal na silang magkasama ni Courtney, 8 taon na raw. Karamihan ng oras, magkasama silang nakatira sa bahay ni Courtney sa Boone Township, kasama ang teenager niyang anak sa ibang relasyon.
Pero sabi ni Brad sa pulis, nakatira rin daw siya ng part-time sa isang tent na ilang milyang layo. Ayon sa mga piskal, may mahabang record si Brad sa krimen tulad ng pamimeke, pagmamaneho ng walang lisensya, tangkang pagnanakaw, at pagtanggap ng nakaw na ari-arian. At oo, si Brad ay rehistradong sex offender din pala. Ayon sa tala ng Michigan, nahatulan siya ng sexual na paglabag sa isang 13-15 taong gulang noong 2011. Noong 2017, nahatulan siya sa pagmamay-ari ng material ng sexual na pang-aabuso sa bata. Sina Courtney at Brad ay tinanong na ng pulisya tungkol sa pagkawalan ni Rebecca bago natagpuan ang kanyang katawan. At nalaman namin na di umano'y bumagsak si Brad sa kanyang polygraph test. Para maging malinaw, sa Michigan, ang resulta ng polygraph exam ay hindi laging o karaniwang tinatanggap bilang ebidensya sa korte, ayon sa aming pagkakaalam. Pero isa itong makapangyarihang kasangkapan sa mga investigasyon para harapin ang mga suspect tungkol sa posibleng pagsisinungaling. Nobyembre 25, matapos ang masamang balita, inanyayahan ng Michigan State Police Detective si Brad na lumabas at pumunta sa kotse niya para mag-usap ng pribado habang naka-on ang body cam. Para malinaw, may mga pangalan at detalye na inalis ng mga autoridad bago ibigay sa amin ng raw video. Pero panoorin ninyo ito. Magtatanong ako sa iyo ng maraming tanong. Alam kong marami ka nang nasagot na ganito, pero kailangan ko lang linawin para sa sarili ko. Gaya ng sinabi ko, hindi kita kilala, pero gusto kong masiguro na nararamdaman kong ang sinasabi mo sa akin ay 100% na totoo. Sige, ikuwento mo ang tungkol sa polygraph mo. Bumagsak ako sa polygraph ko. Anong mga tanong? Kumanang ko ba kung nasaan si Rebecca? O kung may alam mo kung nasaan siya. Kung nasaktan ko si Rebecca or kung may alam ako kung sino na nakit kay Rebecca. Iba talagang pagkakasabi nila. Isa sa mga dahilan kaya nagtuon ng pansin ng mga pulis kina Brad at Courtney ay dahil silang nakakita sa cellphone ni Rebecca sa kalsadang lupa malapit sa kanilang bahay. Dumaan pa raw ang cellphone sa iba bago napunta sa mga investigador. Ayon kay Brad, nagawa ni Rich na ma-access ang lokasyon ng cellphone at ipinadala niya ang screenshot nito. Ipaliwanag mo sa akin kung paano nahanap ang cellphone. Ikwento mo sa akin ang proseso. Nahanap ang cellphone at nandito na ako. Kasama si Courtney nasa escape. Ipinadita niya sa akin ng isang litrato na may label ang kalsada nito bilang 26. Sige, at may kita mo rin dito kung nasaan ang driveway namin. Pinapakita nito ang driveway parang isang. Satellite na litrato. At sabi ko, alam mo bang nasa kabila ng kalsada yon? Sabi niya, saan? Sabi ko, doon lang. Magmaneho ka dito at dadaan tayo sa 26. Sabi niya, sige, kaya itinawid niya sa sasakyan. At ang tanging daan na may 2 bakas ng gulong na lumiliis papunta sa direksyon milikuan mula dito ay yung nasa kanan. Isa lang ang lumiliko pa kanan doon at yun ang pinakamagandang lugar magsimula. Sa tingin ko, yun lang ang pwedeng daanan na sasakyan. At hindi ko din nakikita maglalakad siya ng malayo. 38 linggo ng buntis siya noong panahon yan. Hindi siya naglalakad ng malayo, hindi rin si Rebecca. Kaya nagsimula ako maglakad doon. Pumaba ako at nilakad ko ang daan. Nanatili ako sa bakas ng gulong sa lupa. Nanatili ako sa mga bakas na yun. Nilakad ko yun. At nang makarating ako sa munting bukas na bahagi at sa isang kurba, kaunting kurba lang, nandun lang kanyang telepono. Mga ganun lang kalayo mula sa daang lupa na nilalakaran ko. Huminto ako, itinuro ko yon, pinulot ko, at iniabot ko kay Courtney sa bintana ng truck ng escape. Pinatay ni Courtney ang telepono. Ako na nagmaneho kasi hindi siya mahilig magmaneho. Hindi niya gusto magmaneho. Kaya naman niya, may lisensya siya at lahat, pero ayaw lang talaga niya. Nobya ni Rebecca. May code siya sa telepono. Alam namin ito dahil madalas sabihin ni Kimi na pareho kaming may code sa aming mga telepono. Pareho rin naming alam ang code ng isa't isa. Code ni Rebecca. Dinala namin ito sa kanya para ma-access niya at malaman namin kung sino ang huling nakausap niya.
Sabi niya masyadong madilim, hindi niya ito mabuksan noong oras na yon. Hindi niya ito makita. Kami ni Courtney, matras kami palas ng driveway at umalis. Sa tingin ko, bandang hapon ng araw na yon, kinuha na ito ni Kimberly. Tinonekta niya ito sa laptop at nasira raw ang computer. Doon na ito napunta sa inyo, sa county. Oo, halata sa detective na sinusubukan niyang unawain ang kwento ni Brad. Pero parang may naririnig siyang salungat sa sinabi ng iba. Bakit ko nasabi yon? Kasi halimbawa, sinabi sa mga pulis na si Courtney ang nagsabi kay Kimberly tungkol sa itim na kotse. Pero ayon kay Brad, baliktad daw. Ayon kay Brad, si Kimberly mismo ang nasa loob ng kotse, batay kay Courtney. Sana pupuntahan ni Courtney si Rebecca para isama siyang kumain ng ice cream at bigyan ng $2,000. At pagkatapos, umupo lang si Rebecca at sinabi na kailangan niya ng Tide Pods para sa paglalaba dahil nagne-nesting siya para sa baby. Gusto niyang matapos ang paglalaba at lahat ng kailangan gawin, lahat ng dapat tapusin. Madalas talagang duwin niya ng mga babae, lalo na kung may anak kaalaman na to. Sigurado ako. At pumunta sila dito siguro, nanatili sila sa driveway, nag-usap sila. Tumasok si Courtney dahil sabi niya, nagpaplano daw sila ng baby shower o iba pa. Ginawa namin ito at bumili ng gamit pambata para sa kanya. Kaya alam kong gusto talagang ituloy ni Rebecca ang pagbubuntis na ito. Umasa akong maayos niya ang sarili niya. Naganap na siya. Nang sabihin sa akin na sumakay siya sa itim na kotse at sinabi sa nanay niya yung babalik siya. Nasaan ang itim na kotse? Hindi ako sigurado. Wala ako dito. Nasaan ka noon? Nasa tolda ako. Nasaan ang tolda mo? Nandun sa Arieta. Nasa Harrieta ka pala. Nandito na ako nito mga nakaraan. Halos 3 linggo na ako dito dahil sa ibang nangyayari. Saan daw sinabi ni Courtney na naroon ang kotse? Sa kabilang kalsada, inatras nila palabas ng driveway. Matras sila palabas ng driveway. Mabante na siya. Sabi ni Rebecca, sandali ng mama may kumuha raw sa akin. Yun ang sabi ni Courtney. Bumaba siya sa kotse ni Courtney para sumakay sa kotseng ito. At ang sinasabi mo sa akin ngayon ay sinasabi ni Kimberly na siya ay nasa kotse na yun. Sinabi niya kay Rebecca, pasensya na. Sinabi niya yun kay Courtney kagabi. Hindi, sinabi niya sa kanya noong Sabado. Sabado ning gabi. Sabado. Pagdating nga, pinuha niya ang damit mula sa truck. Kaninong kotse daw yun, sabi niya. Hindi sinabi ni Courtney sa akin kung kanino raw ang kotse. Kung sinabi niya man yan, hindi ko alam. Sige. Para sa akin, hindi rin ito tama. Ang gulo-gulo nito. Sige, ganito ang sitwasyon mo ha? Kung talagang nasa tent ka sa Harrieta at hindi ko sinasabing nagsisinungaling ka. Ang sinasabi ko lang, kailangan mong isipin ang mga bagay mula sa pananaw ko. Malamig. May panlawid naman ako at kumpleto ang gamit ko. Pero ang sinasabi ko ay, mas marami kang alam kaysa sinasabi mo sa akin. Dahil may mga bagay na sinasabi na alam kong sinabi ni Courtney. At may mga bagay din na iniulat ni Kimberly. At may mga bagay pa. At may paikot-ikot na nangyayari dito na paulit-ulit nang nabibintangan ang mga tao. At ang ilan dito ay may saysay naman talaga. Ang ilan ay meron, pero ang ilan ay wala. Kaya ano ang ginagawa ko? Ang ayoko mangyari, tama ay ayoko makita. Na mapagbintangan kang may kinalaman sa isang pagpatay kahit hindi naman. Hindi naman talaga yun ang parte na kinasangkutan mo, tama? Sige, kasi hindi ako naniniwala kahit sandali na wala kang kinalaman dito. Sige, matagal ko na itong ginagawa. Hindi mo naiintindihan, sobrang tagal na. Sige, matagal ko na talagang ginagawa ang trabahong ito.
Sige, nakausap ko ng marami at nakarinig ng maraming kwento. Pero nakarinig na ako ng mga kwento. Oo, mahalagang salita yan. Napakahalagang salita niyan. Pero may mga detalye ka ring binibigay sa akin na totoo. Kaya, ang gusto ko malaman niya yon ay kung ano ang handa mong sabihin sa akin, kung ano ang naging pagkakasangkot mo. Doon ko malalaman kung sa tingin ko may pananagutan o kasalanan ka sa kahit ano. Kung tumulong ka lang pagkatapos, na yon mo na dapat sabihin sa akin yon. Hindi ako nangangako ng kahit ano. Sinasabi ko lang kung magkakaroon man ng pagkakataon, ako na ang huling taong pwede mong kausapin. Pasensya na, sinasabi mo bang kailangan ko ng abogado? Hindi ko sinasabi na kailangan mo ng abogado dahil hindi ka naman inaaresto. Kung may naaresto ka, may karapatan kang magkaroon ng abogado at ipapaalam sa iyo ang mga karapatan mo. Pero ngayon, hindi ka inaaresto. Hindi kita inaaresto dahil kailangan ko ang tulong mo. At sa tingin ko, hindi ikaw ang gumawa ng pagpatay na ito. Yan ang pinakamalaking dahilan. Hindi. Pero sa kasamaang palad, alam mo na mga bagay-bagay. May mga bagay kang alam na hindi pa nasasabi sa pulis. Tulad ng at may mga detalye kang maaring ibigay sa akin na makakatulong ng malaki sa investigasyon namin. At makakatulong din ito ng malaki sa iyo para hindi ka maituring na pangunahing suspect dito. Sinabi lang niya sa akin na kuminto ang itim na kotse. At di umano ay sumakay siya sa kotse ng 8:30. Na ngayon, sinasabi raw na si Kimberly ang nasa kotse at ipinadala ito kay Kimberly. Pagkatapos, ipinadala ito ni Kimberly sa nanay niya. Sinabi ba niya sa iyo na si Kimberly ay nasa isang bus kung saan at nanganak siya sa ibang lugar? Ibig ko sabihin, ano ba pare? Dapat narinig mo na ito. Narinig ko na punta siya sa Tennessee. Oo, kanino mo narinig yon? Narinig ko lahat yun sa TikTok. Sige, pero sinasabi yan ni Courtney. Pero tingnan mo, hindi naman ako palaging nandito. Sige, ayos pare. Kung ayaw mong magmukhang kasali ka dito, kailangan mong sabihin sa akin ang alam mo. Tinutulungan talaga kita kahit di mo makita ngayon. Ako ang pumapasok dito at nagsasabing, sige. Hindi maganda ang talalabasan para kay Courtney. Aminin ko yan. Sinabi ko sa kanya yun simula pa lang. Sino ang tumulong sa kanyang ilipit ang bangkay? Di ko alam kung may ginawa siya. Ano ibig mong sabihin? Siya ang huling kasama niya at nasa kabila ng kalsada ang cellphone niya. Siyempre, may ginawa siya. At pagkatapos, inilipat ang katawan niya at itinapon sa may unahan ng kalsada. Parang textbook example ito. Parang hindi. Napakaraming pagkakamali ang nagawa. Tama. Para sinasabi ko lang, hindi ito maganda. Dito ka nakatira kasama siya, habang ako, hindi. Sige, bahala ka na. Kahit sa tent ka nakatira. Natutulog ka ba dito minsan? Oo, nito mga orangi ko. Oo, ibig kong sabihin, kasal ba kayo? Kasal kami, sige. So, ito ang asawa mo. Ibig ko sabihin parang sinusubukan mong lumayo sa kanya. Parang may relasyon talaga kayo at sumasang-ayon ako. Pero nandito ka pa rin pare, kahit 8 taon nang lumipas. Maya-maya, tinanong ng detective si Brad kung bakit parang pinapalabas siya ng asawang si Courtney na may kasalanan. Tama ba? Kaya kinumpara namin ang opisyal na mga record sa bodycam na ito at ang pangalan na na-mute ay mukhang si Rich. Mula, si Rich, ang fiancé ni Rebecca. Tulad ng nasabi ko, hindi ko alam. Di umani kalagyo ni Courtney at Kimberly. Naglarag kami, nilibot niya ang buong lupa ni Lola at ang property na ito. Bakit niya ipinaparatang sa'yo ang kasalanan? Hindi ko alam. Alam ko, pero iniisip ba niya na ikaw ang gumawa nun? Sino? Courtney? Hindi niya iniisip na ako gumawa. Sinasabi niya sa akin na imposible may ginawa akong kahit ano. Dahil alam niya kung sino ang gumawa nun. Si. Sabihin mo sa akin kung sino ang gumawa nun. Hindi ko alam kung sino ang gumawa nun. Sige, pero sabihin mo sa akin kung sino sa tingin mo ang gumawa nun. Sa tingin ko siya. Si. Narito kung sino sa tingin ko ang gumawa. Sige.
Isa na nabali ang ignition nito dahil nabali nga ang ignition nito. Hindi naman ako palaging nandito. Ito huli lang ako nandito. Wala nang mawala si Rebecca. Pero bago yun, Bakit sa tingin mo ginawa nila yon? Silos, Ipaliwanag mo sa akin. ang katotohanan na kasama ni Rebecca. So, get ready. Isang bato, 2 ibon, kumbaga. Sa pagsabi mo sa kanila na ako ang gumawa, Kaya sa madaling salita, tinatanggal nila ang taong ayaw nilang makasama. tama. Para sila na ang magkasama at gagawin nila ang lahat ng makakaya nila para ikaw ang sisihin na yon. Kasi wala na siya sa eksena. Base sa panayam, si Brad ay sinisisi sina Courtney at Rich. Para sa akin, makatarungan ang argumento niya. Pero hindi siya tumitigil doon dahil mukhang idinadawit din niya si Kimberly. Batay sa sinumpaang salaysay, sinabi raw ni Brad sa isang investigador isang araw, bago nito na nasa hapunan siya kasama sina Courtney Bartholomew, Rebecca Park at Kimberly Park noong Sabado, Nobyembre 1, 2025. Noong panong yon, sinabi ni Bradley na nag-usap sila ni Kimberly ng pribado at tinanong siya ni Kimberly tungkol sa 200 sa likod ng bahay. Pagkatapos, sinabi ni Kimberly na kailangang alisin si Rebecca sa eksena. Nobyembre 30, inaresto sina Courtney at Brad, pinaghiwalay at ininteroga. Ngayon, sa simula, parang pinaninindigan pa rin ni Brad ang kanyang kwento na ang kanyang asawa at si Rich ang mga pumatay. Sa affidavit, sinabi niyang kinausap siya ni Courtney tungkol sa kakilakilabot na ginawa nila ni Rich. Pero ayaw niyang sabihin kung ano yon. Nang mabalita ang nawawala si Rebecca, doon niya napagdugtong ang mga pangyayari. Sabi ni Bradley, tinakot siya ni Courtney na gagawing impyerno ang buhay niya kung magsasalita siya. Pero sa huli, inamin daw ni Brad na siya at si Courtney ang naghatid kay Rebecca sa gubat. Mariin niyang pinaninindigan na wala siyang ginawang marahas at si Courtney lang ang may sala. Ayon sa affidavit, sinabi ni Bradley na nagsimula ang aktwal na pananaksak ng, quote, basta na lang kinuha ni Courtney ang kutsilyo at sinimulang saksakin si Rebecca. Ang kutsilyo ay nasa kanan ni Courtney. Ayon sa kanya, sinaksak ni Courtney si Rebecca sa dibdib. Pero tumalon siya palabas ng trap na magwala si Courtney kaya hindi siya tiyak. Ipinapakita sa kaso na maaring binalak ni Courtney kunin ang sanggol para sa sarili niya. Ayon sa paratang, sabi ni Brad, gustong magkaanak ni Courtney pero hindi sila makapag-ampon dahil sa pagiging sex offender ni Brad. Ayon sa affidavit, sumang-ayon si Bradley na naniniwala siyang kaya ni Courtney na hiwain ang sarili niyang laman at dugo at kunin ang sanggol. Sumang-ayon siya na obses si Courtney sa kagustuhang magkaroon ng isa pang sanggol sa kanyang pangangalaga at kustodya. Sumang-ayon din siya na malaki ang posibilidad na atakihin ni Courtney si Rebecca at hiwain siya para kunin ang sanggol mula sa kanya. Ipinapakita ng report na ito na namatay rin ang sanggol sa brutal na pag-atake sa kanyang ina. At ayon sa ulat, sinabi umano ni Brad sa mga detektiv na hindi niya kailanman narinig umiyak ang sanggol at hindi niya rin nakita itong gumalaw. Sinabi niyang binala nila ang katawan ng bata sa bahay, nilagay sa maliit na cooler bag at itinapon sa dumpster. Hindi pa rin natatagpuan ang katawan. Sige, papakita mo sa amin ang dumpster kung saan. Ipakikita namin ang bodycam video ni Brad kung saan tinuturo niya sa isang detektiv ang mga lugar na pinagtapunan ng ebidensya at kung saan namatay si Rebecca. Pupunta tayo ron maya-maya. Pero yon ang kwento ni Brad. Ano naman kay Courtney? Hindi pa namin natatanggap ang panayam sa kanya mula sa investigador. Ngunit lumalabas sa mga dokumento ng kaso ang mga seryosong paratang laban sa kanya. Sabi ni Courtney, si Brad ang nagpahirap pag kumatay sa anak niya at hindi niya napigilan ito. Nakikita mo ba ang sisihan? Sinabi raw niya sa investigador ang tungkol sa alitan sa pagitan ng asawang si Brad at dating niyang kasintahan na si Rich. Sabi ni Courtney, inireport ni Rich si Brad sa awtoridad dahil sa umanay paglabag ng mga patakaran bilang sex offender. Iniulat niyang sinabi sa pulis na si Brad ang nagplano ng pananakit kay Rebecca bilang parusa kay Rich. Ngayon, sinasabi rin umano ni Courtney na si Brad talaga ang ama ng anak ni Rebecca, hindi si Rich. Walang dagdag na impormasyon tungkol sa pahayag. Pero ayon sa affidavit, sinabi ni Courtney na hinarap niya si Brad kinabukasan matapos kunan ng litrato ng crime lab ang bahay nila. At sabi niya, nagwala si Brad at nagmura-mura. Sinabing si Rich ay nakialam sa maling tao. Si P,
Sumasang-ayon siya na ito ay isang plano ng paghihigante. Sabi ni Courtney nang tanungin niya si Bradley tungkol sa anak niya. Sagot ni Bradley, "Hiniwa ko ang lintik na lalamunan ng anak mo. Karapat dapat iyon sa kanya." Sabi pa niya, sinabi rin ni Bradley na deserve ni Rich at nagkataon lang na anak mo ang magbabayad. Ayon kay Courtney, sinabi ni Bradley na nilagay niya ang apo niya sa cooler, inilagay sa trash bag at itinapon sa basura. Ngayon, marami sa mga sagot ni Courtney ang nagpapahiwatig na ito ay parang isang planadong plano. Gusto ng investigador malaman kung bakit, kung totoo ang paratang, hindi pinigilan ni Courtney si Brad bago lumala ang sitwasyon. Narito ang halimbawa. Si P, nang balikan niya ang pag-uusap nila ni Bradley tungkol sa C-section isang buwan bago, iniulat niyang hinanap yun ni Bradley sa kanyang telpono. Nang tanungin kung bakit nila yun pinag-uusapan, sagot ni Courtney, yun daw ang sinabi niyang mangyayari. Sabi niya, sinabi ni Bradley na ihiwain niya si Rebecca para ilabas ang sanggol sa harap ni Rich. Sabi ni Courtney, di niya pinansin yon. Iniulat na sinabi ni Courtney sa mga investigador na pinilit ni Brad sina Courtney at Rebecca na sumakay sa truck papuntang gubat. Ayon sa affidavit, sinabi ni Courtney na siya raw ang umatake kay Rebecca at nagdesisyon na agad kumuha ng scalpel sa glove box ng truck para hiwain si Rebecca at ilabas ang sanggol. At sinabi pa raw ni Rebecca na buhay pa noon na gawin niya yon. Nilinaw ni Courtney na hindi niya sinaksak si Rebecca. Sabi niya, responsabil lang siya sa pagligtas ng apo. Nang tanungin kung dapat din niyang iligtas ang anak, sagot ni Courtney ay hindi niya kaya. Kaya sinabi ni Courtney na ibibigay niya ang bata sa mga awtoridad para maibalik ito sa ama niyang si Rich. Nang hindi siya nakaligtas, inilagay siya sa cooler bag. Nabanggit ko rin si Brad na dinala ang dalawang detektive sa pinangyarihan ng krimen at ito ay naunan sa tape. Medyo malabo kung paano at bakit napunta siya, si Courtney at si Rebecca sa lugar na may mga puno. Ipinakita rin umano niya sa kanila ang mga lokasyon ng hindi bababa sa dalawang dumpster kung saan itinapon ang kutsilyong ginamit sa pananaksak sa stepdaughter niya. Walang bagay dito kung saan ka ihinto. Liliko ito pa kanan, ayon sa kanan. At yan ang dumpster dito, gitna. Kaya unang kanan at ang dumpster ay narito sa kaliwa na may GFL dumpster. Sige. At paano mo napili ang particular na apartment complex na ito at ang aking dumpster? Dati dito nakatira ng asawa ko. Sige. Sabi niya, mahulog daw ako sa una. At kailan mo itinapon ang kutsilyong yon? Mercury's. Ang ikalima. Mercules, ang ikalima. Sige, kaya ilang araw pagkatapos mangyari ang lahat? Tama, sige. Paikot-ikot ka lang gaya kanina, tapos suminto ka at itinapon mo doon. At anong oras na araw yan? Mga banda. Alas Tracy Medya. Sa hapon? Sige, at may pinaglagyan ba ito? Wala. Sige. Nasa tuwalya lang ba o nasa plastic o kung ano man? Ilarawan mo lang sa akin ang kutsilyo. Parang kutsilyo para sa pangangasa yan. Sige, may natitiklop pang talim o diretsong kutsilyo? Sige. Yano kahaba? Mga 5 pulgada siguro. Sige, kutsilyo mo ba yon? Alam mo ba kung kanino yon? Kay Courtney yun? Sa kanya yon. Sige, alam mo sino si Brando? Hindi ko alam. Sige. Sige, itinapon na yon sa dumpster. Okay. May nakita ka bang dugo o anumang bagay doon nang itinapon mo yon? Hindi ko pinansin yan. Hindi. Sige. Gusto ko lang na mawala yan sa kamay ko. Oo, maraming kalituhan sa timeline ng kwento ni Brad. Dahil minsan, sinabi niyang ang Ford Escape ng mag-asawa ang nasa trail. Pero sa iba namang pagkakataon, Ford pickup daw ito. Tinanong ng detective si Brad tungkol dito. Hindi mo kasama si Rebecca nang pumunta ka rito gamit ang escape? Tama. Nasaan siya nun? Nandito na siya sa labas pa. Kaya namatay na ako. May kutob ako. Nandito na siya sa labas. Sige, kaya dinala mo ang pickup truck dito sa labas. Kasama si Rebecca. Ginawa mo ang ginawa mo. Ooh. Bumalik ka sa bahay at sinasabi mong bumalik ka ulit dito sakay ng escape. Ooh. Sige, ano ginawa mo nang bumalik ka sakay ng escape? Sige.
Sige, kaya. At buhay pa naman si Rebecca. Kaya matagal na nag-iisa dito si Rebecca. Hindi. Mga 10 minuto siguro. 15 minuto. Okay. Hindi ba siya makatakbo? Hindi ba siya makalayo? Buntis ba siya? 38 linggo na siya. Tama. Umalis kayo gamit ang pickup truck at bumalik. Bakit kayo nagpalit? Save, sorry, Barney. Ng Tuwaria at Kumot. Yan ang naiwan at sila ay nakatakas. Ano ang naging ugali ni Courtney pa uwi? Dinadala niyo siya para makatakas. Ano ang naging kilos niya? Dennis. Isama si Rebecca. Pakalahatan lang ba? O may iba ka pang naisip? Sa pangkalahatan, Akala niya ba siyang kumatay sa kanya? hindi pa sa pundong yan. Hindi. Dahil pakiramdam nila na hindi pinahahalagahan ng mga babae si nanay bilang isang ina. Maglakad ba kayong kabalik sa bahay? Hindi. Walang sinabi kahit ano para ipaalam. Kung malaman ko ano talagang nangyayari, tumalon ako palabas. O hindi ba pababa ka pa nun sa landas? Mukhang familiar yan. Yan mismo, Dian? Hindi. Isa talaga yung tuod na nakatayo. Tama. Ayan. Yan. Mukhang magkakilala kayo. Dito mo ba tingin nangyari? Sa tingin ko, oh. Sig. At pagkatapos yung mapatay, iniwan siya mismo dun malapit sa tuod na yon at tinakpan ng mga dahon. Sig. At nang tanungin ng mga detective si Brad tungkol sa mga damit na suot niya nung gabi ng pananaksak, tila nagbigay siya ng nakakakilabot na komento na sinasabing ang mga damit na suot ni Courtney nang siya ay inaresto ay di umano'y siya ring mga damit na suot niya nung gabi ng pagpatay. Kaya naman lumapit ka kay Kimberly, ang nakababatang kapatid ni Rebecca, at siya ring nagulat na nawawala siya. Mauwi rin siya sa pagkakaresto dahil sa mga kasong may kaugnayan sa di umano'y paghadlang sa investigasyon at sa sinasabing pagligaw niya sa mga pulis. Noong Nobyembre 25 pagkatapos matagpuan si Rebecca, ininterview ng parehong investigador si Kimberly sa labas ng kanyang tinutuluyang bahay, tulad ng ginawa kay Brad. Isa sa agad niyang pinuntirya ay ang mga usap-usapan sa social media tungkol sa kaso dahil di umano'y sumali si Kimberly sa ilang TikTok live streams. Ayon sa affidavit laban sa kanya. Ayon sa affidavit, noong Sabado Nobyembre 22, 2025, sinabi ni Kimberly Park sa live broadcast na may alam siyang impormasyon na may kinalaman sina Courtney Bartholomew at ang asawa niyang si Brad Bartholomew sa pagkawala ni Rebecca Park. In-interview ni Detective Peace Corp si Kimberly Park sa parehong araw. Iniulat niya na sina Courtney at Brad ang tumama sa ulo ni Rebecca Park dahilan ng kanyang pangingisay. Nang hindi siya magising, tinawagan ni Brad ang isang kaibigan na kiluhang bangkay ni Rebecca Park at dinala yon palayo. Ayon kay Park, may nabanggit si Brad tungkol sa latian. Ngunit nang interviewin siya ng ibang detektive pagkalipas ng ilang araw, nagbago ang kanyang kwento. Ano sa tingin mo ang nangyari sa kapatid mong babae? Pinaghinanaan ko sina Courtney at Brad. Bakit mo naman naisip yon? Dahil komento yun ni Courtney. Talagang gusto niyang sanggol kahit ano pa man. Sige. Pasensya na. Gusto talaga niya yung bata kahit ano pa man. Kukunin niya ang bata ano man ang mangyari. Sige, ibig sabihin gusto talagang kunin ni Courtney ang anak ni Rebecca. At paano niya sinabi yon? Ipinost ba niya yon or sinabi niya lang talaga? Diretsong sinabi niyo kay Rebecca, harap-harapan. Iba kasi ito, kaya paano niya tatanggapin yun? Sinabi ba niya kung paano tatanggapin ang bata? Hindi niyo sinabi kung paano niya gagawin. Nung sinabi ko kamakailan sa corpse ni Pete, na sina Courtney at Beth ang may gawa nito. May kutob ako na malapit lang siya. May kutob ka na malapit lang siya, parang malapit sa mismong lokasyon, parang malapit sa lugar kung nasaan ka.
Malapit sa bahay ni na Courtney at Brad. Sige, bakit mo sinabi kay Courtney? Na si Rebecca? Umalis, parang pumunta sa Tennessee. Hindi ko kailanman sinabi yan kay Courtney. Hindi mo kailanman sinabi yun kay Courtney, okay? Si Courtney ay nagsisimula na makaalat ng chismis tungkol doon. Sige. Sinabi mo ba kay Courtney na ikaw ang nasa kotse na sumundo sa kanya? Hindi, yan ang kotse na minamaneho ko. Sige, pero hindi mo ba sinabi sa kanya na ikaw ang nasa kotseng sumundo sa kanya sa bahay? Hindi, sinusubukan nang sabihin ni Courtney na ako yun, pero hindi talaga ako yun. Nandito ako. Kinausap ko ang ama ng anak ko, natulog, at nagising para pumasok sa trabaho kinabukasan. Hindi ako umalis ng bahay. Tinawagan ako ni Courtney habang nandito ako. Sabi niya, sumakay sa deka sa kotse kasama ang isang tao. Ayon sa incident report, sinabi ni Courtney sa investigador na gawa-gawa lang niya ang kwento ng itim na kotse. Hindi sure kung alam ni Kimberly na di umano'y nagsisinungaling si Courtney nang sabihin niya yon. Sa bodycam footage, sinabi ni Kimberly sa investigador na paninira o frame job ito. May isa pa akong tanong, marami pa talaga akong ibang tanong para sa'yo. Gusto ko lang, alam mo yon. Gusto ko lang malaman kung bakit sinabi sa akin ni Courtney yon. Masyado bang maliwanag para sa'yo? Bakit? Bakit niya sasabihin sa akin yon? Kasi gusto niya akong palabasin na may kasalanan. Gusto ko niyang palabasin na may kasalanan. Ikaw bang nag-report sa pulis na sinabi ng nanay mo na sinaktan niya ang kapatid mong babae sa ulo? Ako ang gumawa ng report, sabi nilang silang gumawa. Sino ang nagsabi sa'yo niyan? Sina Courtney at Brad mismo. Anong sinabi ni na Courtney at Brad sa'yo? Sabihin mo mismo kung anong sinabi nila. Nasiwa. Sila nga nakit sa kanya, silang mga... Ayon sa sinabi nila, sila ang pumatay sa kanya at kinuha nila ang sanggol. At ngayon ay parang laro na lang sa kanila kung paano nila aalisin ang sanggol na ito, kung paano nila aalisin. Kailan nila sinabi sa'yo yon? Noong araw pagkatapos siyang mawala. Tinakot nila kami ng anak kong babae na manahimik. Sige. Nangako ang nanay ng doktor ko na ligtas ang anak kong babae, kaya pwede kong sabihin. Sige. So, sinasabi mo sa akin na sina Courtney at Brad ay umamin sa'yo na sila ang pumatay kay Rebecca? Sinakalipas na ilang buwan, sinasabi ni Courtney na kukunin niya ang batang ito ano man ang mangyari. Kahit anong paraan. Nagsisinungaling ka. Ibig kong sabihin, pwede tayong magsimula doon. Okay? Hindi totoo yan. Hindi nila sinabi yan sa'yo. Sige. Kaya kailangan nating makarating sa puntong pwede tayong mag-usap ng maayos at magsabi ng totoo. Dahil gusto mo ng katotohanan mula sa akin at gusto ko rin ng katotohanan mula sa'yo. At nandito tayo ngayon sa puntong ikaw ay nasa isang... Ayos ba? Hindi ka naman arestado o namang ganon, pero kailangan kong makarating sa puntong. Kung magiging tapat si Kimi, gagawin ko ang lahat para tulungan siya kung hindi naman talaga siya ang pumatay. Ayos ba? Hindi ko gagawin yun. Sige. Sige. Oh, ayos. Pero masasabi ko na ngayon pa lang na sina Courtney at Brad ay hindi aamin ng pagpatay sa'yo. Hindi yon mangyayari. Hindi ko alam kung ganun na. Hindi yan nangyari. Sige, hindi tayo maglolokohan ngayon. Hindi ako nandito para maglaro, Detective. 30 taon ko na itong ginagawa. Sige, kaya. Simulan natin sa umpisa at ikwento mo sa akin kung ano ang nangyari. Sige. At pagkatapos ay aalamin ko kung gaano ka kasangkot at kung meron man, ang magagawa ko para tulungan ka. Ngayon pa lang, masasabi kong tapat lang ang makakatulong sa'yo. Kung magsasabi ka ng kung ano-anong kasinungalingan tungkol kina Courtney at Brad na umamin sila na sila ang may gawa nito, hindi yan uubra. Yung gumagawa nito, hindi nila sinasabi sa iba. Ayos ba? Alam kong kasali ka. Sabihin mo kung gaano ka kasangkot. Marami na kaming ebidensya. Sige.
Hindi ko sasabihin sa iyo kung ano ang ebidensya dahil hindi ganun magtrabaho ang pulis. Ganito magtrabaho ang pulis. Sasabihin mo sa akin ang isang bagay, sasabihin ko rin sa iyo ang isang bagay. Pagkatapos, gagawin ko ang makakaya ko para matulungan ka. Hindi kita mapapangakuan ng kahit ano, pero kailangan kong malaman kung aksidente lang ba yon at hindi mo sinadya o kung nandun ka lang talaga na mangyari yon. Ngayon ang oras para kausapin mo ako. Ito na ang huli mong pagkakataon. Hinarap ng detective si Kimberly dahil sa balitang may sexual na relasyon siya kay Rich, na fiancé o boyfriend ng kanyang kapatid. At tila inamin niya, totoo ito. Sinasabing iginiit niya na si Rich ang pumatay kay Rebecca at sa sanggol para magsama sila ni Kimberly. Paalala, ang pangalan ni Rich ay parang nakamute sa bodycam video. Alam ko namang alam niya, based na rin sa kilos niya. Hindi ko sinaktan ng kapatid kong babae. Ang kapatid mong babae, Hindi ko alam kung ginawa niya o hindi. Hindi na niya ako pinansihan mula nang umalis siya nung gabing yan. Ayaw niya akong kausapin. Ang tanging pagkakataon na nagsasalita siya ay kapag napapadala siya ng mga mensahe na babanta sa akin. alam kong kasali ka dito. Hindi ako kasali dito. Hindi ko sasaktan ng kapatid kong babae. Sobrang mahal ko siya. Sino ang gumawa nito? Hindi ko alam kung sino ang gumawa nito. Kaya pinapasok ng detective si Kimberly sa bahay para gumamit ng banyo. At paglabas niya, agad siyang pinusasan. Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod mo. Yeah. May mali kay Flora dito. Sige. Tingnan ko. Dito. Ingat. Sige, ganito ang gagawin natin. Kaya ikaw ay inaaresto dahil hindi ka pwedeng sadyang magbigay ng maling impormasyon sa pulis kapag sila ay nag-iimbestiga ng kaso ng nawawalang tao na nauwi sa pagpatay. Naiintindihan mo? Hindi mo pwedeng gawin yon. Bawal yon. Hindi ito tungkol sa hindi mo pagiging tapat sa akin nung una. Sige. Ang tinutukoy ko ay yung impormasyon na sinadya mong ibigay sa detective para sa siguro, hindi ko alam. Tatawagin ba natin siyang boyfriend mo? Ibig ko sabihin, parang kayo nga ay magkasintahan. Kaya ang gagawin ko ngayon ay babasahan na kita ng Miranda rights. Sige, dahil ngayon, ikaw ay inaaresto na. At kung naiintindihan mo, kailangan kitang arestuhin. Ayokong arrestin ka ngayon, pero kailangan kitang arestuhin based sa impormasyong ibinigay mo sa akin. Ayos ba? Hindi kita pwedeng hindi arestuhin ngayon na sinabi mong sinadya mong magsinungaling sa pulis para pagtakpan siya dahil kayo, alam mo na, may ginagawa kayong paraan para sa huli ay magsama kayo. Sige, hindi ko magagawa ang trabaho ko bilang pulis. Sige. Naintindihan mo ba ang mga karapatang ipinaliwanag ko, Kimi? Oo. Sige, gusto ko lang ulit balikan ang napag-usapan natin. Handa ka bang isuko ang mga karapatang ito at sagutin ang mga tanong ko? Oo. Sige. Sige, bakit mo sinabi kay Courtney na nasa kotse ka? Hindi ko sinabi sa kanya na nasa kotse ako. Siya ang huling taong gusto kong kausapin. Kaya nagsinungaling siya. Alex, sinungaling siya.
Sige, bakit mo yun sinadyang ibigay sa detective? Alam mo ba kung aling detective ang tinutukoy ko? Mr. Peace Corps. Bakit mo sinadyang sabihin kay Mr. Peace Corps na si Courtney ay sangkot dito? Bakit mo ginawa yon? Bakit mo sinabi sa kanya na sina Courtney at Brad ang gumawa nito? Kung hindi ko ginawa, baka matulad ako sa kanya. At ano ang pagkakaintindi mo doon na matutulad ka sa kanya? Basta na lang maglaho. Basta na lang maglaho. Basta na lang maglaho ng walang paliwanag. Kapag sinabi mong siya, sino ang tinutukoy mo? Ang ate ko. Sino ang ate mo? Rebecca. Rebecca. Sige. Ngayon, ano? Ano uri ng usapan at plano ang ginawa ninyo? Ang pinag-usapan ninyo tungkol sa paano mo siya alisin para kayong dalawa na lang? Ang sabi ko lang, iwanan mo siya. Itapon ang katawan niya? Hindi. Ibig ko sabihin, makipag-iwalay ka sa kanya. Yun lang sinabi mo sa kanya. Oo. Sige. Kaya ngayon, nang siya ay nawala. Sabihin sa'yo, pagkatapos siyang mawala. Wala siyang sinabi. Hindi. Ang ibig kong sabihin, ano ang sinabi niya sa'yo nung tinanong mo siya tungkol doon? Sabi niya, inayos ko na. Huwag mo nang isipin. Sabi niya, inayos ko na yon. Ano ang pagkakaintindi mo doon? Ano sa tingin mong ibig sabihin nun? Akala ko nakipag-iwalay lang siya sa kanya. At basta na lang siya umalis ng biglaan. Hindi, pilutayin niya siya. Ayaw niyang sabihin sa akin kung ano ang nangyari. Ang tanging sagot niya, huwag mo nang alalahanin. Huwag mo nang alalahanin. Hindi mo kailangang malaman para di ka madamay. Pinagsinungaling ka niya sa pulis para sa sarili niya. Masama yung ideya niya at ikaw tuloy ang napahamak. Kaya ka nakaupo dito na may posas. Kaya kung may iba pa siyang sinabi sa'yo, ibig sabihin talagang ipinahamak ka niya rito. Iniwan pa niya ang card ng tatay ng anak mo sa pinangyarihan. Sabihin mo nga kung paano hindi niya yon sinadya. Parang hindi maganda ang itsura niyan. Sinusubukan niyang palabasin na ibang taong may gawa. Pero hindi pwedeng ang lalaking may-ari ng card dahil nakakulong siya. Pero ang ina ng anak niya ay hindi nakakulong. Kaya napupunta ulit sa iyo ang sisi. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Parang pinalabas niya na kasali ka. Hindi ako kasali. Wala akong alam sa ginawa niya. Kung sinabi niya sa akin na may ginawa siya sa kanya, agad akong pupunta sa pulis. Pero hindi niya ako binigyan ng diretsong sagot. Ngayon, nais ni Kimberly na ituloy ang panayam niya kay Detective Peace Corps, ang una niyang nakausap. Kaya dinala siya para makipagkita dito. Ang bahaging yun ng panayam ay hindi inilabas sa video. Pero ito raw ang sinabi niya based sa isang affidavit. Tinilala ni Kimberly Park na noong Nobyembre 4, 2025 habang nasa bahay ni Richard Fowler, sinabi ni Richard na pinatay niya si Rebecca Park at nais niyang protektahan si Kimberly sa hindi pagsasabi ng detalye. Ayon kay Park, sinabi ni Fowler sa kanya na may nangyaring mali nang kunin niya ang sanggol mula kay Rebecca. Iniulat niya na sinabi ni Fowler na may isa pang lalaking tumulong kay Rebecca. Ayon kay Park, kaya siya nagbahagi ng maling impormasyon sa social media ay dahil iniikayat siya ni Fowler na iligaw ang investigasyon. Sinabi ni Park kay Detective Peace Corp na nag-aalala na si Fowler na malapit nang umabot sa kanya ang investigasyon noong Huwebes o Biyernes bago ang Sabado, Nobyembre 22, 2025. Tinulungan siya ni Fowler sa paggawa ng kanyang paratang na sinabi niya kay Detective P. Score nung panayam sa petsang yon. Kaya, ano ang nangyari? Si Kimberly ay kinasuhan ng pakikialam sa ebidensya, pagsisinungaling sa pulis at maling ulat. Nagbayad siya ng bahagi ng 5,000 piyansa at pinalaya noong Disyembre 3 ayon sa siyam sa 10 news. Balik tayo kay Richard Fowler, tama? Paano siya nasangkot dito? Tandaan, siya ang unang naaresto sa grupo na may kaugnayan sa investigasyon ng pagpatay na ito. Tulad ng sabi ko, hindi siya direktang sangkot sa pagkamatay ni Rebecca Park.
ibang mga kasong hinaharap niya. Ayon sa isang panayam na ginawa ng outlet Michigan Live sa ama ni Rich, naaresto si Rich nang mag-report siya para sa kinakailangang sex offender registry check-in. Oo, si Rich, tulad ni Brad ay iniulat ding isang rehistradong sex offender. Ayon sa registry, 5 beses nang nahatulan si Rich sa sex-related na krimen mula 2003. Kabilang sa mga hatol ang kriminal na sexual, na paglabag sa ikatlong antas laban sa taong nasa edad 13 hanggang 15 paglapit sa bata para sa immoral na layunin at sexual na krimen laban sa biktimang walang kakayahan. Ngunit ang mga kasong hinarap niya sa huling bahagi ng Nobyembre ay may kaugnayan daw sa droga. Oo, kaya si Rich ay nauwi sa formal na paghaharap sa hukuman sa 2 bilang ng paghahatid o paggawa ng kontroladong substansya, partikular na methamphetamine. Ayon sa felony complaint, siya ay habitual offender na may higit sa 3 felony conviction sa record niya. Kaya ang ulat ng investigasyon ay may tala ng ilang panayam kay Rich. Noong araw na nahanap ang katawan ni Rebecca, ayon sa dokumento, sinabi ni Redacted na karamihan sa nalalaman niya ay mula kina Kimi at Courtney. Hindi raw niya alam na patay na ang fiancé niya hanggang ngayon. Pumayag din si Rich na mag-polygraph ayon sa ulat ng pulis. Ngunit bumagsak siya rito. Kasabay nito, nalaman ng mga investigador ang aresto kay Kimberly at ang paratang niyang sina Rich at Courtney ang pumatay kay Rebecca. At doon unang inaresto si Rich dahil sa hinalang pagpatay. Pero hindi siya kailanman opisyal na kinasuhan ng krimeng yon. Ilang linggo matapos maaresto, ayon sa record ng korte, nagbayad si Rich ng bahagi ng $5,000 na piyansa at pinalaya. Mukhang nakalaya sina Rich at Kimberly dahil sa piyansa. Naging sentro ng atensyon sina Brad at Courtney sa kasong ito, kaya sila laging nasa mata ng publiko. Pareho rin sila nakakulong ng walang piyansa. Pareho silang kinasuhan ng first-degree murder, felony murder, torture, illegal na pagkulong, pananakit na may layuning magdulot ng pagkalaglag o pagkamatay ng sanggol at pag-aalis ng bangkay. Kung mapatunay na nagkasala, obligadong habang buhay na kulong ang haharapin nila. Madalas nang kinuwestiyon ng depensa ni Bartholomew ang estado sa korte nitong mga huling buwan, gaya noong Enero, dahil hindi pa rin nila natatanggap ang anumang discovery o ebidensya mula sa mga piskal. At nung Marso naman, humiling sila na parehong sumailalim ang mga akusado sa mental competency evaluations para matukoy kung naunawaan nila ang mga kasong isinampa laban sa kanila at kung kaya ba nilang lumahok sa kanilang sariling depensa at kung maaari bang ituloy ang kasong ito patungo sa paglilitis. Ang depensa ay humiling din na ipagpaliban muna ang pag-release ng katawan ni Rebecca sa kanyang pamilya para mabigyan ng oras ang isang independenteng autopsiya. Interesting ito kasi dito lumalabas ang ideya na posibleng may ibang sanhin ng pagkamatay. Tama? Sinabi ni Stephanie, amang nag-ampun kay Rebecca sa 9 in 10 News na naunawaan niya ang delay sa huling ayos ni Rebecca. Sabi niya, gets ko kung bakit pinatagal ang paglabas niya para makuha lahat ng ebidensya sa magkabilang panig at hindi agad maibasura dahil sa teknikalidad. Hindi siya ang katawan na yon. Nasa langit na siya, nagagarden o ginagawa ang gusto niyang gawin. Ang katawan na yon, ebidensya lang yon. Yun na lang talaga ngayon. Sabi ni Stephanie, umaasa siyang magkakaroon ng public memorial service para kay Rebecca ngayong tagsibol. Iniulat ng 9 in 10 News na babalik sa korte ang mga Bartholomew sa kalagitnaan ng Mayo, kaya abangan ang mga bagong balita tungkol sa kaso. Dito ko natatapusin. Kahit sino pa ang kumatay o anuman ang sinasabing motibo sa likod ng ganitong karumaldumal na pag-atake, pareho lang ang naging resulta. Isang batang ina ang nawala ang buhay. Isang batang lalaki ang binawian ng buhay at isang pamilya ang nawasak. Gusto ko lang iparating na kasama sa aming dasal at iniisip ang mga mahal sa buhay ni Rebecca. Dahil hindi lang nila kailangang harapin ang prosesong legal na ito, kundi kailangan din nilang tanggapin kung anong ibig sabihin ng lahat ng ito. Iyan lang muna mula sa Sidebar. Salamat sa pagsama. Huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify, o saan ka man nakikinig ng podcast. Pwede ninyo rin kaming panoorin sa Peacock ng NBC. At kung gusto ninyo akong sundan, nasa X at Instagram ako. At sa aking News Nation show na Jesse Weber Live, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng gabi, Eastern Kita Kits.